Iba't ibang hakbang ang ibinahagi ng Department of Information and Communications Technology sa nangyaring press briefing kanina sa palasyo. Kung ano ang mga ito at iba pang mga detalye, alamin natin kay Simon Ong. Maging digitally empowered. Iyan ang layunin ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang kanilang hakbang para magkaroon ng linya ng connectivity sa bawat sulok ng Pilipinas. Isa na dyan ang paglalagay ng linya ng koneksyon sa tawi-tawi na magiging malaki ang epekto aniya hindi lang sa naturang lugar kundi sa bansa. Trabaho, komersyo, at saka isa po, security rin. Kasi with digital, pwede ka na rin magkaroon ng safe city. Pwede nang ma-monitor yung kapaligiran 24/7. Ibinahagi rin ng DICT ang kanilang planong hakbang para sa pagpapalawig ng connectivity. Kabilang na riyan ang pagpaparami ng digital infrastructure sa bansa, pagpapatayo ng digital tower sa iba't ibang lugar na merong cell signal. Gayun din ang pamamahagi ng SIM cards para magamit ng mga kababayan natin. Nila, prioridad muna nilang mabahagian ang mga mag-aaral upang masubok ito. Itinampok din ang mas pinagandang e-government app. Bukod sa existing features nito, matatanggap na rin ng users ng app ang kanilang penalties mula sa MMDA sa gitna ng ipinatupad na No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ang ganda po nito kasi makikita mo na doon kung ilan na po yung violation mo. At kahit nasa bahay ka na rin, pwede mo yung isettle na rin yung penalty mo. Kasalukuyan na rin nakikipag-integrate ang iba't ibang ahensya para mas mapabuti ang app, kagaya ng SSS at TESDA programs. Samantala, pinag-aaralan na rin ngayon ng DICT ang pagkakaroon ng drone delivery service sa bansa. Ayon kay Secretary Aguda, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa isang drone logistics company. At kung maipapatupad, Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Southeast Asia ang magkakaroon nito. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.